Lagot ka sa amin ngayon, Bozanian Beast! Kuya Steve, ngayon na natin subukan yung bagong weapon natin. Tama ka, Little John. No contact laser slasher! And ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the Voltes 5 Legacy 30cm figure. Pag binili natin siya ganitong klaseng packaging nga, ang meron siya sa harap, may window tayo dyan na makita mo na agad yung laman sa loob. And at the back, nandito lang yung kanyang description. And may magandang artwork dito ni Voltes 5. And at the side, may standing na Voltes 5 lang dito, which is ang ganda ulit ng artwork nila dito. And sa kabila, it's the same posing na nakatayo lang na Voltes 5. On top, nandun yung nakasuntok si Voltes 5. At the bottom, wala na dyan. And pag na-unbox nga natin dito si Voltes 5, as you can see, naka-clamshell pa siya dito. So right now, i-unclam na natin yan. And pag na-unclam natin siya, ito lang ang pinakalaman niya sa loob. Isang malaking Voltes 5 lang na kung saan check natin yung details niya. Ayan yung kanyang head. Okay. And then sa body niya, as you can see, maganda naman yung mga pattern din, no? Parang may mga seamline, parang may mga mecha pa talaga dyan na texture doon sa kanyang body, which add ups doon sa buong details dito ni Voltes 5, which is ang ganda ng details niya. Side niya, ganyan ang itsura niyan. And sa likod, ayan, ganda rin, no? Ganda rin sa likod, no? Especially this part, ang ganda. Okay na okay yung pinaka-details niya dyan. Likod, sa ilalim, yan. Wala nang inad na any colors dyan sa kabilang gilid. Yan, okay? So yan ang pinaka-details. Although ang first na mapapansin mo talaga sa overall look dito ng Voltes 5, medyo hindi lang ganun kaganda yung execution nila pagdating sa colors. It's like parang dito halatang pinatong na lang yung yellow over doon sa blue. The same lang din dito sa may chest area, and medyo kailangan pa ng malaking improvement regarding sa pag-paint nila dito sa Voltes 5 Legacy nito. Pero yung pinaka-mold niya, yung pinaka-look niya, yung details mismo ng Voltes 5, okay na okay. Konting improvement lang talaga pagdating sa paint up niya. Now, let's proceed na sa kanyang pinaka-articulation, which is sa head niya. Naro-rotate yan, 360, yan, and wala siyang look up and look down, wala. Pagdating sa kamay niya, wala siyang freed moment with arms wide open, walang ganon, pero natataas mo yun na ganyan, and rotation siya na 360. Pagdating sa shoulder niya, wala ring shoulder bent, but naro-rotate lang siya na ganyan. Yan. Okay, pagdating sa kamay, wala nang any articulation dyan. Pero dito sa waist niya, at least nilagyan nila ng waist rotation dito si Voltes 5 na pwede mong ma-rotate yan 360. Pagdating dito sa legs niya, naro-rotate lang din ito ng 360, although medyo mahirap na kasi tumatama na dun yung plastic niya. So, hindi mo rin siya maro-rotate ng 360 and wala nang any bent. Pagdating dito sa tuhod niya, wala na ring any bend, pero ayan, may movement ulit dyan na parang rotation lang ulit. Pagdating sa paa, wala ulit bend, pero naro-rotate mo lang din ulit yung buong feet niya. Ganun lang siya. Ay, as you can see yung paint to, no? Parang kulang na kulang talaga sila sa paint. Yun lang ang pinaka-articulation dito ng Voltes 5 natin. It's like parang yung mga parts na pinagkabit-kabit sa kanya, yun lang yung merong rotation. As in rotation. Walang any bends. Walang joint itong Voltes 5 na ito. Sad to say, ano, itong Voltes 5 na to, wala pala siyang kasama na laser sword. Wala eh. As in yan lang. Hinahanap ko nga, baka nakatago lang dito, pero wala siyang laser sword. Good thing, if makapag-custom kayo or 3D paint or meron kayo sa ibang figure ninyo, kahit pa paano, nilagyan nila dito na weapon wielding na kamay si Voltes 5. Ayan. At least hindi sarado. At least hindi close fist. So, kung just in case magawa nyo ng paraan yung laser sword niya, pwede nyo na lang siyang lagyan dyan. Now, para sa height ng Voltes 5 natin dito, ang height niya is 12 inches. Sakto siya, 12 inches. Isang ruler. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating MCF Doomsday, YOLO Park AMK Series, Orion Pax or Optimus Prime, Transformers War for Cybertron Siege, Jetfire, and ang ating Buzz Lightyear Zurg. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Voltes 5 Legacy 12 inches figure, ang price range niya, SRP sa mga local toy store natin is 1,599.
But as we all know, since this is a Voltes 5, pag bumili kayo sa mga ibang stores or sa mga resellers na mas mataas pa yung price na mabibili mo siya. So there you have it now guys. Ito na ang Voltes 5 Legacy 12 inches figure. What do you think of this Voltes 5? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, I think kukuha ka nitong Voltes 5 na to just for the sake na you're a Voltes 5 fan. If you are a Voltes 5 fan, wala kang magiging problem sa figure na ito. Kahit nga yung mga paint chip niya dyan, yung mga paint up niya, kahit na medyo lousy yung pagkaka-render nila ng paint, this is a Voltes 5 figure. So, kung fan ka talaga ng Voltes 5, definitely talagang kukuha ka nito. Given na yung price nga niya is 1,600 lang siya. And we all know naman, pag Voltes 5, mataas talaga ang resale value talaga ng mga Voltes 5. But looking closely nga dito sa ating figure na to, when it comes to its aesthetic, okay naman, maganda yung details niya, talagang downside lang yung paint up niya. But pagdating sa playability niya, super limited lang yung playability niyo dito sa figure na ito. Ay, naalala niyo yung mga pan-punching talaga na Voltes 5. Naglabas din sila ng mga ganitong klaseng Voltes 5 na ganito kalaki, but hindi ito yung articulated na Voltes 5. It's like parang ganito rin siya. Yung mga connections lang ng mga parts ng robot, dun lang kayo magkakaroon ng rotation. So, it's really the same dito sa figure na to. So, magiging limited din yung playability nyo dito since wala naman siyang laser sword na sinama or any weapons or accessories. And given nga na limited yung articulation niya, I think the best is talagang pang display lang siya na kung saan nakatayo lang siya sa collections nyo ng ganyan. By the way, hindi lang pala ito yung version na nilabas nila ng Voltes 5 na 12 inches figure, kundi naglabas din sila na gray version nito. Is like parang prototype din na Voltes 5. Ang maganda lang dito is that kung magaling kang mag-custom ng mga toys, mahilig ka mag-repaint ng mga toys mo, instead of bilhin mo to, then patungan mo pa ng color, and why not, dito ka na lang sa gray version nga nila na kung saan yung color mo na lang ang kulang dito, di ba? Saktong-sakto sa yan. Anyway, ito yung mga variants ng Voltes 5 Legacy na pwede nyong pagpilian.